Tinatawag ka ng Panginoon para sa buhay kabanalan. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of the prophet Jeremiah chapter 11 verses 18 to 20, and I read it for you. It was the Lord who made it known to me, and I knew. Then you showed me their evil deeds. But I was like a gentle lamb led to the slaughter, and I did not know it was against me that the device came, saying, Let us destroy the tree with its fruit. Let us cut him off from the land of the living, so that his name will no longer be remembered. But you, O Lord of hosts, who judge righteously, who try the heart and the mind, let me see your retribution upon them, for to you I have committed my cause. Tayong lahat po ay tinatawag para sa isang buhay na banal. Yan po ang ating bokasyon dito po sa mundong ating kinagagalawan. Kaya naman po, lahat ng ating gagawin, lahat ng ating iisipin, lahat ng ating plano, itong lahat ay patungo para sa buhay na banal. Ito po ang naging buhay ni Propeta Jeremias. Ang kanyang buhay bilang isang propeta ay masasabi talaga nating napakahirap. Siya po ay nakaranas ng iba't ibang uri ng pang-uusig. Gusto siyang siluin, gusto siyang patayin. Pero alam niya sa kanyang puso na ang kanyang ginagawa na pagtawag sa lahat ng mga tao para magbagong buhay at maging banal ay ang planong ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. Kaya kahit anong mangyayari, yon ang kanyang gagawin. Yun ang kanyang misyon bilang isang propeta ng Diyos. Kaya sa ating binasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, napakinggan natin kung papaanong nang umang pala ng patibong ang kanyang mga kalaban para siya ay paslangin. Inihalintulad niya ang kanyang sarili sa isang maamong tupa na dinadala sa katayan upang siya ay mamatay. Ngunit alam niya sa kanyang puso na hindi natutulog ang Diyos. Alam niya sa kanyang puso na ipaghihiganti siya ng Panginoon. Ang taong nagpalaganap at nagpahayag ng proklamasyon para tayong lahat ay magbago, tayong lahat ay mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos at maging banal, ay dumaan ng pang-uusig. Tayong lahat ay tinatawag sa isang buhay na kaaya-aya sa Panginoon. Kaya naman po, kapag may isang tao na nagpahayag sa iyo at nag-remind sa iyo na mali ang ginagawa mo at kailangan mong magbagong buhay, magpasalamat ka sa kanya at huwag kang magalit sapagkat ginagamit siya ng Panginoon bilang instrumento para ipaalala sa iyo na ang iyong buhay ay dapat isang buhay na banal. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, nais po naming magbagong buhay. Nais po naming sundan ang iyong mga yapak patungo sa buhay kabanalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung gusto niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.